Isang pinagpalang araw ng linggo mga kapatid. Ruel Morales po dito po sa Landas ng Pag-asa. Iniimbitahan kayong samahan ako sa ating pagnililay sa Ebanghelyo natin sa araw nito. Ang Ebanghelyo po natin ay mula sa ika-6 ng Marko, 7-13. Patuloy nating binabasa ang Ebanghelyo ni Marko at napakaraming ginawa ng Panginoon. Milagro, kababalaghan, magpagpagaling. Sa pagkakataong ito ay ang ginawa naman si Kristo na isang napakahalagang bagay. Isinugo niya ang 12 apostoles upang magpahayag ng magandang balita. Pero meron po akong 2 bagay na gusto kong ibahagi sa inyo sa ating pagnililay ngayon. Una, sino ba ang 12 apostoles? Kilala natin silang lahat. Si Pedro, si Andres, si Santiago at marami pang iba. Sino-sino sila? Espesyal ba silang mga tao? Hindi po. Mga mangingisda, taga-kolekta ng buwis o mga tax collector. Yung isa pa nga, isang rebelde, isang zilot. No? At kilala natin si Judas Iscariote, no, na siyang nagpanulo kay Kristo. Kagaya mo at kagaya ko, ang mga apostoles ay pangkaraniwang tao, makasalanan, may kahinaan. Subalit, dito sa Ebanghelyo, isinugo sila ng Panginoon. Dala-dalawa at sinabi sa kanilang ang kanilang misyon, ang pagpapahayag ng magandang balita sa iba't ibang dako ng kanilang bansa. Mga kapatid, ikaw ay may misyon. Ako ay may misyon. Para sa Panginoon, hindi lamang para sa ating ikasasaya o ikayayaman. Ang misyon natin ay para sa kaharian. Merong misyon na malaki. Merong mga tao na ipinapadala sa ibang bansa. May mga tao na nagpapahayag ng balita sa libo-libo mga tao. Pero may mga tao rin naman na ang misyon nila ay tumulong sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Mag-alaga ng mga may sakit sa home for the aged. Mag-ayos ng simbahan tuwing linggo. Maglagay ng mga bulaklak at palamuti sa altar upang maganda ang ating pagsisimba. Naglilingkod sa atin yung mga nasa choir, umaawit ng papuri sa Panginoon upang sa ating pagdarasal, tayo ay magkaroon ng inspirasyon. Ang misyon ay hindi naman kinakailangang napakalaki. Subalit ang misyon na nagmula sa Panginoon, yan ang ating dapat gawin. Ikaw at ako ay may misyon. Ang tanong, kung gusto mo nating malaman, itanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang akin? Ano ba ang ipapagawa mo sa akin? Gagamitin ng Panginoon ang ating kakayahan, ang ating mga kaloob, ang mga gifts natin. At yan ay magbibigay sa Kanya ng papuri. Kapag ginagawa natin ang ating misyon ng buong katapatan. Kapatid, itanong mo sa Panginoon, baka naman meron siyang sinasabi sa iyo na 1, 2 o mahigit pang misyon. Pangalawa, isang kakatuwang bagay. No? Kasi sabi ng Panginoon, humayo kayo, umalis kayo, pumunta kayo sa ibang lugar. Subalit, huwag kayong magdadala ng kahit anuman. Sabi ni Kristo, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Hindi ba kung pupunta ka sa airport ngayon, pupunta ka sa ibang lugar, ano dala-dala mo? Ako, pagkalalaking maleta, maraming kagabitan, mahirap na, baka wala tayong isusuot, di ba? Kahit naman pumunta ka sa ibang bansa at ikay magmisyon, siguro naman magdadala ka ng kaunting baon, pambayad sa mga gastusin. Bakit sinabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod, huwag kayong magdadala ng pera o balutan? Hindi naman ito impractical na utos ng Panginoon. Subalit dito kung titingnan natin at ibabahagi natin dun sa misyon na ginagawa ng Panginoon, ito ang sinasabi niya sa atin, pagnilayan natin. Sa ating misyon, ang Panginoon ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Ano kailangan mo sa misyon mo? Kailangan mo ba ng material na bagay, ng pera, pambili ng kung ano para ng pagkain para sa mahihirap? Tumawag ka sa Kanya. Siya ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Kailangan mo ba ng maisusuot
humingi ka sa Kanya. Kailangan mo ba ng makakain para naman hindi ka magutom? Ipagdasal mo sa Kanya. Kasi mga kapatid, isipin natin, kung ang misyon mo ay galing sa Panginoon, tingin mo ba hindi niya ibibigay ang pangangailangan mo? Ang mahirap kasi, kung gagawa tayo ng isang bagay na kayang-kaya natin, madali naman pumunta sa ibang lugar kung marami akong pera. Secured ako nun. Di ba? Wala akong aalalahanin. Sabi ng Panginoon, hindi eh. Sa akin ka umasa. Huwag sa kung anong meron ka. Ang pagmimission ko ba dahil magaling akong magsalita? Haharap ako at magpipreach sa lahat ng tao? Yun na ba? Pupunta na ba ako dahil doon lang? Hindi. Sabi ng Panginoon, oo, may kaloob kang ganyan. Pero baka hindi yan ang gusto kong gawin mo. Baka iba naman. Baka naman ang gusto kong gawin mo ay magsilbi ka sa misa. Maging lector ka doon o reader. Baka naman hindi lang pagpipreach. Mga kapatid, ang misyon ay galing sa Panginoon. Ang lahat ng pangangailangan para sa misyon ay magmumula sa Kanya. Huwag mong alalahanin. Hindi mo trabaho ang misyon. Ang misyon ay bigay ng Panginoon. At upang ito'y maging matagumpay, aasa ka at magdadasal sa Kanya. At kung anuman ang iyong pangangailangan, ibibigay niya sapagkat hindi niya maaaring iwanan ang kanyang mga misyonaryo. Matutupad mo ang kagustuhan niya dahil bibigyan kanya ng kailangan, lalo na ng grasya, lakas, at ng lahat ng mga bagay na kinakailangan mo upang matupad ang kanyang inuutos. Mga kapatid, gayahin natin ang mga apostoles. Humayo tayo, mangaral, at binibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang tawagin ang marami pang kaluluwa papunta sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ang inyong misyon, ang inyong gawain, at bigay niya naman sa atin ang lahat ng mga kaloob at pangangailangan upang magbigay tayo ng papuri sa Kanya. Isang magandang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Sana po ipagpalain ang ating buong linggo at buong buwan at mga susunod pang mga araw. Ruel Morales po, sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw.